paggumdum naton sa atong pinalangga nga nagtaliwan si Milicia Gonzales. So aton ginasaulog ang iya first death anniversary, subong man ang iya birthday sa sining nga adlaw. So gani tingog kita na magpangamuyo para sa iya kalag, kag tingog man kita sa pagpangamuyo sa pamilya para sa kadayon nga pagprotektar kag paggiya sang Dios sa ilang nga pagpangabuhi. So gani ginapangabay kong tanan nga magatindog kag aton ang bahon ang pambukas ng ampahanon. I will come to you in the silence. Be still and know I'm near. I am home for all who are hoping. I have called you each. I love you and you are mine. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Banal nga Espiritu. Mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo Jesus. Yari kita karon nga nagpilipon sa sining nga tuog sa handumanan sang ating pinalangga nga si Milicia Gonzales nga aton ginasaulog ang iya first death anniversary kag subuman ginasaulog naton ang iya ika 96 nga pagsukat sa iya kabuhi. Kag sa pagtugyan sa iya sa iya kalag sa mahigugmaon kag pagkamaayo kag kaluoy sa aton Dios. Kag subong man magkauturan ko kay Kristo Jesus. Hindi ka mo magkalisod subong wala sing paglaom. Kay ang Ginoo among pagkabanhaw kag ang kabuhi. Nga paagi siya walay tupong nga kaluoy. Iya banhawon ang aton minatay. Kagatagan sila sing kabuhi nga dayon. Ang Dios magabawi sa ila kag magapahit sang tanan nga lupa sa ila mga buya. Kag ang pagsinggit sang iyang mga anak, iya kuhaon gikan sa duta. Hindi na sila pagutumon no kun pagungpaon pa. Ang adlaw hindi na magsilak sa ila. O kun bisan ano pakasingkal sang ingit. Kaya ang kordero sang Dios amo ang magatuytoy sila sa tuburan sang tubig nga nagahatag sang kabuhi. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka. Maluoy ka sa amon. O manginyara sa inyo. Kamiyaraman sa imo. Mga muyo kita. O Ginoo Dios ng kabuhi, bato ng amon pagpangamuyo para nga amon ginapatuhoy para sa kalag sang imo alagad nga nagtaliwan. Nagapanawag kami sa imo nga imo titigan ang iya kalag kag sang imo alagad nga nagtaliwan kag ibugay sa iya ang kabuhi nga dayon dito sa malangit kong nagihanan. Agud iya maambit ang kalipay upod sa imo mga gitpakabalaan, pinaagi sa kay Jesucristo nga aton Ginoo. Ang una nga balasahon. Nagikan sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 25, nagasugod sa versikulo 6 tugtog 9. Diri sa bukid sang Sion, ang Ginoo nga makagagahom, nagaaman sa isa ka bangkiti para sa tanan nga kapong suguran sa kalibutan. Isa ka bangkiti sa labing manamit nga pagkaon kag sa labing maayo nga bino. Kapong suguran ang Ginoo magadala sang kamatayon
sa walay katapusan. Pagpahirang niya nga sang luha sa tagsa-tagsa sa mga mata kag kuhaan niya ang kahuyanan niya ginanto sa iya mga tawo sa bugos ng kalibutan. Manabo ini ang tagsa-tagsa magsiling siya sa amo Ginoo magsalig ka sa iya kag karon nagakasadya kami kag nagkalipay kag luwas niya kami ang pulong sang Ginoo. Salamat sa Diyos. Moments like this, I sing out a song. Moments like this, I lift up my head. I lift up my hands to the Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Lord, Nga balasahon, nagikan sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Tesalonica, Kapitulo 4, nga magasugid sa bersikulo 13 tubtob 18. Mga kauturan, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuoran na hanungod sa mga nagkalamatay. Agun niya hindi kamo magkasubo, subong sang iban nga wala sing paglaon. Nagatuo kita nga si Jesus, namatay kag nabanhaw. Gani nagatuo man kita, nga pagadalhon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga nagkalamatay, nga nagatuo sa iya. Ang mga buhi pa sa adlaw sang pag-abot sang Ginoo, hindi maguna sa ila ang mga nagkalamatay lang, kaysa singgit sang pagkamando, sa tingog sang arkanghel, kag sa tunog sang trumpeta sang Dios. Ang tanan nga nagkalamatay, nga nagatuo kay Kristo, pagabanhawon sing una. Di pa sa sadto kation, pagatipunon upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Di mangin kaupod kita sa Ginoo sing dayon. Gani maglipayay kamo sa sininga mga pulong. Salamat sa Diyos. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Ginoo mangingyara sa inyo. Kagiyama sa imo. Ang Ebanghelyo sa aton Ginoo suno kay San Lucas, Kapitulo 17 magasugod sa ika-11 na bersikulo. Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, nag-agi siya sa tulunan sang Samaria kag Galilea. Sang nagapasulod siya sa isa ka baryo, ginsugata siya sang napulo ka mga may sakit. Ang mga may sakit nagtindog sa unhan kag nagasinggit. Jesus, manunudlo, kaluoy kami. Nakita ni Jesus kag nagsiling siya sa ila. Lakat kamo, kag ipatanaw ang inyong kaugalingon sa mga pari. Nagalakat sila, nag-ayo sila. Ang isa sa ila, sa matalupang daniya nga nag-ayo siya, nagbalik nga nagadayo sa Diyos sa mabasko katibog. Nagluhod siya sa tila ni Jesus, kag nagpasalamat sa iya. Yadto nga taho taga Samaria. Sa Jesus nagsiling, hindi ba lang nga napulo ka taho ang gitingluan, karon diin na ang siyam, nga ining tumuluong lang, ang nagbalik kag nagpasalamat sa Dios. Si Jesus nagsiling sa tao, tindog ka kung magkakat, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoong Hesus Kristo.
sa imo, Ginoong Jesucristo. Magalingkod ang tanan sa makadali. Ang hapon sa liwat sa tanan sa pamilya Gonzales nga padayon nga nagapasalamat sa Dios sa tunga sang ila kasubo kag sa tunga sa ila kabutihay. So sa sini nga hapon ating ginadumdum ang atong pinalangga sa kabuhi nga isa na katuig ang nagligad nga siya napatay kag wala naton naupod sa aton nga pagpangabuhi. Bisan pa nga wala siya, gindumdum naton ang iya kaadlawan, ang iya ika 96 kung sa karay apa, 96 nga pagsukat sa iya kabuhi o po na 96 years old sa sini nga adlaw, diba? Karon nga adlaw ang iya nga kaadlawan. Okay. Ang iya death anniversary kailan po? April 9. Okay. So yun. So my dear brothers and sisters, every birthday, meron pong isang handa dyan na dapat hindi mawala sa isang birthday. Sa birthday. Wala lang it lechon, wala lang it baboy, basta may ara ang isa kahanda, kumpleto na ang birthday. Ano ang inyong handa? Cake. No? Kung isa kataho, kung wala it handa, basta merong cake, talagang masaya na po ang isang tao sa kanyang birthday. Iba talaga yung impact ng cake sa ating buhay. Maybe mamaya merong cake dito. Okay? Kasi birthday niya. Bakit po malaga yung cake sa ating buhay? Bakit po every time na merong birthday, talagang merong cake? At kapag walang cake, yung mga bata ay sometimes umiiyak dahil gusto ang cake na matamis at gusto ang cake na i-blow. So ano po ang halaga ng cake sa ating buhay? So my dear brothers and sisters, itong cake ay nagsimbolo po sa ating buhay. Katulad po yan ng ating buhay. Bakit po itong cake ay katulad ng ating buhay? Dahil ang cake ay merong kandila. At yung cake ay matamis. At ang itong cake ay maraming klase. Na mostly ito po yung ang ugis ng cake ay bilog. So ano po ang halaga ng cake? Again, ang cake ay parang buhay po natin. Dahil itong cake, hindi po ito magiging cake kung hindi po ginawa ng isang tao. Okay? Dapat magiging cake po ang isang cake kung merong gumagawa na tao. Katulad po sa ating lahat, hindi po tayo magiging tao kung walang gumawa sa ating buhay. Merong tao, merong Diyos ang gumawa sa ating buhay. Katulad nitong cake. At itong cake ay merong lasa, matamis. Katulad din po natin, dapat tayo pong mga tao ay maging matamis. Hindi lang po palaging parang asin. No? Dapat matamis din po tayo, merong lasang matamis. At itong cake ay dapat itong kainin. Diba? Hindi, dapat i-share sa ibang tao. I-share at dapat yung mga tao ay magiging masaya kung sila po ay kakain ng cake. So katulad din po ng buhay. Ang ating buhay dapat ibigay din sa iba. Dapat yung ibang tao ay makatikim din po sa ating buhay, sa ating mga yaman. Dapat marunong po tayong mag-share katulad itong cake. Okay? So walang silbi itong cake kung itago. Walang silbi itong cake kung ito po ay maging mapanis. Pag hindi po tayo marunong magbigay sa ating sarili sa iba, no? Lalong higit po sa pamilya, kailangan marunong po tayo magbigay ng grasya kung ano meron tayo. Dahil yun po ang isang purpose po natin dito sa mundo. No? Ibahagi ang ating buhay. Huwag po nating angkinin, no? Na tayo po ay mapanis lang sa mundo. No? Yun po ang
cake. Or yun po ang at yung kandila sa cake ay dapat before kumain, ano ang ginagawa? I-blow. Merong taong mag-blow ng candle. At yun po ang buhay. Merong isang taong na mag-blow ng ating buhay. At siya din po ang mag-ihip ng ating kandila. No? Hindi po natin alam kung kailan po tayo ihipan ng Diyos. Hindi po natin alam kung kailan po tayo kunin ng Diyos. Hindi lang po every time na merong birthday, parang wala lang pong silbi sa ating itong cake. Sana gawin po natin itong inspirasyon, itong cake every time na meron tayong birthday, anniversary sa ating bahay. Dahil sisters, sana po itong pamilya Gonzales, kayo po ay protektahan at gabayan ng Diyos sa inyong pamumuhay, sa gitna ng inyong kahirapan, sa gitna ng inyong kalungkutan. No? At nawa po si Nanay Melissa Gonzales magkaroon po ng buhay na walang hanggan at maging masaya po sa kapiling ng Diyos at kasama ang kanyang mga santos. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Kalang Espiritu. Magatundog ang tanan, kag aton sambiton ang aton tinutuko. Sa Diyos ang amay nga makakahon, mabubuhat sa langit ug sangkuta. Sa tanan nga bagay makita di makita. Nigadto kami sa Ginoo nga si Hesus Kristo, butong maksang Dios. Sa langit katugtuban. Dios kita sa Dios, katawa kita sa katawa. Matutuin na Dios kita sa matutuin na Dios. Bawat sa atin ng makatahan at sa ating kaluwasan. Sa kahong sa Espiritu Santo, ito na isyonaryo ang ulay pinaging tao. Kalaw na siya sa pagpinang sa kasulatan. Nagkulap siya pakanto sa kalamit ang nagtuto sa tuos sa kamay. Nag-aas siya lang ang hinaan sa pagkakum sa matihikan ng mga tao. Pagkinakalan lang sa katugtugan, negative kami sa Espiritu Santo, ang nagkakatid sa kapigil, na nagkagitan sa amay kagsama, nakakusang amay kagsama kinasimbak na hangin, nagkakilala kami sa kapagbayad sa pagkakawad sa masaya, nagalaan kami sa pagkadanhan sa namatay, kag sa kabuhi sa kalibutan ng pangalaputon. Mga kauturan, sa ating pagpangamuyo, sa subong nga hapon ang atong sapat sa imo makamot o Ginoo, ginatugyan namon ang kalag sa imolagad nga si Melissa Gonzales nga nagtaliwan. Mga kauturan, mga kita para sa kalag sa atong pinalangga nga nagtaliwan kay Melissa Gonzales, agod nga makapahuway siya sa iyang kabudlayan kag maangkon ang kabuhi sa katugtuban. Bato na siya o Ginoo kay siya magabalik sa imo. Hugasin siya ng tubig sang pagpakabalaan kag saklubi siya sang imalangit din nga panako. Kapay nga mabatian niya ang imo pangagda, kari ka mo, lagi nga pangabalaan sang Ginoo. Kapay nga makaatubang siya sa imo. Kapay nga mga angheles magalibot sa iya, kung makasantusan magabato sa iya sa paghidait. Magdagahong na Diyos langit mong nga amay, nga nagakaboy sa tanan nga namatay, bato ng imalagad na si Melissa Gonzales sa duog sa imalangit ng gabinharian. Tuguti na yung kasinakasing kagkalag magkalipay utod sa imo Ginoo. Among Diyos kag Diyos sang mga buhi paagi sa kay Hesus Kristo nga aton Ginoo. Mga pauturan kita ang lawas ni Kristo sa isa ka espiritu, kita tanan nabunyagan nga manging katapo sa isa ka lawas. Ang pagidait sang Ginoo sa gihapon manginyara sa inyo tanan. Magabayhan kita sa pagidait sang Dios pinaagi sa pagtamyaw, His will, His will. O Ginoo kag among Dios, takos ikaw nga magbaton sa himaya kag tuog kag gahom kag tungod ikaw nagtugas sa kanang mamubutang sa iyong pagbulutan
nagtugas sila nga may kapuslan. So gani prepara kita sa atong mga halad. Alay na ito, mga biyayang namulan sa pagpapaya ko. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon nananalig ng mamahal sa'yo. Tinapay na nagkulang sa buti ng tigo, pagkain at binigay sa buhay mo. Pag-alak na nagkulang sa isang tangkay na bukas, inulit nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang sapat pagmamahal mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon nananalig ng mamahal sa'yo. Mangamoy kita. Yari ang among ginahalad sa atubangan mo o Ginoo. Ining tinitik sa among pinabudlayan, tinapay, bulak, kandila, kag kino. Bato na sila sa dumanan sa imo anak na nagkaliwan. Kay Melicia Gonzales sa santanan nga nagkaliwan sa amon. Kag subong tanda sa among paghalad sa among kaugalingon sa imo. Bato na sila nga bilang tanda sa imo tulod sa kabuyo rin si katugtuban. Sa ngalan ni Hesus Kristo nga aton Ginoo. Magatid mo kami mga kautulan kitang lawas ni Kristo sa isa ka Espiritu. Mag-agod nga magahalad mo ang dapat sa Dios amay nga makagdako. Kapay kapatulan sa Ginoo aton halad sa iyang kadayon, kagay may para sa tumayan kag sa pugos nga kalibutan. Ang Ginoo manginyara sa inyo. Kag manginyaman sa imo. Itigong ang inyong makasing-kasing. Ginatipon namon sila sa Ginoo. Maghatag kita sa pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Matarong ini mahatag sa iyo sa pasalamat kag pagdayaw. Matarong gid ini nga aton katungdanan kag aton kapunyag sa gihapon kag sa tanan nga loob nga maghatag sa pagpasalamat sa imong Ginoo. Balaan nga amay makagahom kag walay katugtuban nga Dios. Gani gulog sa mga anghel kag mga arkanghel kag sa tanan nga hubon sa kalangitan. Malipayon naman ginabantala ang imong himaya kag walay katugtuban nga nagadayo sa imo nga nagasilin. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios. Nagapanan kag may kasalanan. Ang langit kag ang duta tungod sa imong himaya usala sa kay kaasan. Bulahan siya nga nagakari sa ngalan sang Ginoo. Usala sa kaitaasan. Balaan kag maalwan nga amay, bangod sa walay katugtuban nga paghigugma sa amon, imo kami gintuga para sa imo kaugalingon. Kag nahulog kami sa sala, kag nangin ulipon sa malaot kag kamatayon sa imo kaluoy. Imo ginpadala si Hesus Kristo ang imo isa lamang kag walay katugtuban nga anak sa pag-ambit sa among tawhanon nga kinaugali, sa pagpangabuhi kag pagkapatay subong isa sa amon, pagsakuli sa amon sa imo. Ang Dios kag amay sang tanan, sa pagtuman sa imo kabubuton, nagtupahan siya sa krus sa ginhalad niya ang yakugalingon, ang himpit nga sakripisyo para sa tanan nga katawhan, kaysang gabi sa diin ipad siya. Nagkuha siya sang tinapay, kag sa naghatag sa pagpasalamat, iya inigidhatag sa ilang nga nagasiling. Kuhaa, kana, pinimong apon lawas ginahatag para sa inyo, hatag ni sa pagtungkol sa apon. Sa
Sa tapos ang panihapon, nagkuha siya sa tagayan nga may pino, kag naghatag siya sa pagpasalamat, iya iniginhatag sa ini nga nagasiling. Biblia ini, tanan ko mo, kaya ni mong akong dugo isang pag-ungatipan, maging buo para sa inyo, sa katamuan, sa pagpatawad sa mga sala. Sa tinion, inyo ginainom ini, buhatan niyo ini, sa pagtuntog sa akin. Mga kauturan ato imantala ang misteryo sa aton pagtuo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo magakari. Amon ginasaulog ining handumanan sa amon kalawasan o amay sa ining sakripisyo sa pagkayaw kag pagpasalamat. Kag amon ginahalad sa imo ining bahandi sa kalangan sa imo palang nga espiritu. Pakabalaan na inyo tanan agod nga para sa amon mangin lawas kag tubo sa imo anak. Ang balaan nga pagkaon kag bag-o kag walay katugtuban nga kabuhi. Naman kami agod amon patlunon ining balaan nga sakramento nga may pagtuo kag mag-alagad sa imo sa pakiusa nga dayon kag sa paghidaet kag sa katapusan nga mga inadlaw. Daghan kami upod sa imo mga balaan dito sa kalipay sa imo walay katugtuban nga kinharian. Initanan amon ginapangamuyo sa kalangan sa imo anak na si Jesucristo nga amon Ginoo. Kapangod sa iya, kapulog sa iya, kakyara sa iya. Sa pag-iusa sa balang espiritu, imong tanan kag tumog kag himaya, o amay nga makagahom, niyan kag sa walay katugtugan. Mga kauturan, subong nga aton maluluwas nga sa Heso Kristo nagtulo sa aton may pagsalig. Mga moy kita nga may namang sa Kordero sang Dios, ngan gakuha sa salasang kalibutan. Panoy ka sa amon. Kordero sang Dios, ngan gakuha sa salasang kalibutan. Mga kauturan, ini among kordero sang Dios, ngan gakuha sa salasang kalibutan. Bulahan man ang sinuman ginaagda sa iyapan hiyapon. Ang lawas kagang tugo sa aton Pinoong Heso Kristo. Kabay ka. Ginapangabay ko ang tanan nga kung sino man gusto nga magdawat kung magbatong sa lawas sa tugon ng Kristo, pwede kita magapila iya. Puson ka ng tulong sa anak. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mababawi kailan pa man. Sa puso't diwa, kayo'y isa lamang, kahit na tayo
Ang Ginoo mangingaral sa inyo. Pagyaramad sa iyo. Mangamuy kita, ulabing maluluyon nga amano, nagapasalamat kami sa kadalagan kag sa kapupi, nga maginhatag sa amon pinagi kay Kristo Jesus. Kami kabay sa sinimbalan nga pagpasalamat, magbatong siya sa imo kasing-kasing kuidog sang tanan nimo nga mga alagad, nagabuhi sa pagalagad sa imo. Tugtog nga kami nga magtunog sa likod parian. Diin ang amagana sa Kristo nga nagakapoy kirikakari, tulog sa imo tigsambalan ng Espiritu isa ka Diyos. Niyon tigso wala katugtog. Tungod sa imo, o amon, magbubuhat ka gamay, ipabalik sa iya ang iyang pananawan, sa imo bugos ang amon pagsalig, dili pagpabayai ang iyang kalag, ang pagmahuay nga dayon, ang kasanag nga dayon. Ginoo maluy ka sa iya, Ginoo maluy ka sa iya. Kristo maluy ka sa iya, Kristo maluy ka sa Ginoo iya. maluy ka sa iya. Ginoo maluy ka sa iya. Kamay naman sa langit ka mga balaan ng mga magkul sa dinutithatan. Batuman ng imo din, binubuhat dili sa duta sa bumansang sa langit. Nagtalaga ka kami sa mga naman sa katagal na pagkawalan mo kami sa mga sanamon. Sila kinapatawad na mga sila sa amon, kag dili mo kami patawag sa mga panalay. Pinuluwason mo kami sa mga lahat ng tunaan namin. Sa mga gamhanan sa kasakit, Luwasa ka na, Ginoo. magpahuway siya sing pagkita. Kabay pa. O Ginoo, pamating amon pangamuyo. Kaganahan pagpakto magadangat sa imo. Ang Ginoo manginyara sa iya. Kag mangyaraman sa iya ka na. Mangamoy kita, o Diyos kinagtugod sa imo alagad, na si Nalicio Gonzales, maglambo sa tunga sa mga nakaalagad. Itugot nagapangabay kami na siya, magbuylog sa ila sa walay katugtuban nga pag-iusap. Sa kalangan ni Yesu Kristo nga aming pinakamataas na pari, nakaupo mo kag samblan ng Espiritu, isa ka Diyos. Niyan kag sa walay katugtuban. Kabay pa. Ang pagpahuway nga walay katugtuban itugot sa iya o Ginoo. Kag ang wala pagkapalo o pagpaway pasilang sa iya. Kapay ang kalag ni Nalicio Gonzales kang kalag ng tanong niya nagtaliwan sa kaluisang Diyos magapahuway sing Maria. Kabay pa. Kapay po. Ang Ginoo manginara sa inyo. Kag manginyaraman sa Ang imo. pagpagbalaan kang Diyos nga nagapangibabaw sa hibalo, magatipik sa inyo at tutong na hibalo kag umasang Diyos. Kag sakyanak na sa Kristo nga itong Ginoo. Kag ang pagpakabalaan kang Diyos nga magagahong amay, anak kag ang balang Espiritu manginyara sa inyo, niyan kag sa walay katugtugan. Salamat para sa atong pinalangga nga si Felicia Gonzales. Ating minasaulog, ang iyang first let anniversary, kag subuman ang iya ika 96 years sa iyang pagsukat sa iyang kapo. Damo kita salamat kag may kapi sa inyong tanan. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, at sang Balang Espiritu. Diyos nga maulgahon, padayon kami nagabalik sa imo, pinaagi kay Kristo Jesus, ang Ginoo sa mga buhi kag mga minatay. Ginapangabay namon o Diyos, kag ginapangamuno, ang amang pinalangga nga nagtaliwan. Ilabiringgit kay Nanay Melicia Gonzales, nga among ginasaulog ang iya ika 96 birthday sa langit. Kapay ka o Diyos, na imo siya updan,
Kagtagaan sa kabuhing wala sa katugtuban, kalipay kag pagidait sa imong ginharian kaupod sa imong mga santos. At salamat sa pamilya Gonzales. Kapadayon sila nga nagatingog, agod dumdumon ang ila pinalagda sa kabuhi. Kapay ka o Diyos, nga imo man sila bendisyonan, protektahan kag updan sa ilang mga pagpangabuhi para sa gihapon sila nga magatuo kag magatayaw sa imo. Salamat sa tanan nga mga grasya nga amon nabaton sa amon kabuhi. Ilibinigid ang inyong mga grasya nga amon subong pagkakaunod. Bendisyon ini agad ini magadugang sa amon kusog, kapakod, kaalam para sa pagpadayon namon nga pagserbisyo sa imo mga katawhan. Nagpatawara kami o Diyos sa tanan namon mga kasalanan sa ngalan ni Hesus Kristo nga aton Ginoo. Okay? So at this moment, let us sing a happy birthday to our beloved Milicia Gonzales. So 1, 2, 3, start. Happy Thank you very much.